Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa Pilipinas, matagal nang umiikot ang issue tungkol sa pagbabayad sa mga tao upang dumalo sa mga rally o kilos protesta. Bagamat maraming pagkakataon na ang usapin ay napag-aalinlangan o pinapabulaanan, hindi may kakailan na may malapit na testimonya, ulat at aligasyon na nagsasabing isang bahagi ng politika sa bansa ang ganitong kalakaran. Ang mga rallyistang ito na kadalasan ng mga tao mula sa mahihirap na komunidad o mga sektor na madalas kapos sa oportunidad ay nagiging sentro ng kontrobersiya, lalo na sa mga panahong tumitindi ang mga sigalot sa politika. Sa gitna ng mga ito ay ang Trillion Peso March, isang malaking kilos protesta na naglalayong labanan ng malawakang katiwalian sa mga proyekto ng flood control sa Pilipinas, kung saan nasasabing umabot na sa trilyong piso ang halaga ng anomalya sa nakalipas na dekada. Ang pagtingin sa kalakaran ng pagbabayad sa mga rallyista ay nagbibigay liwanag sa mas malawak na problema ng katiwalian at pagmanipula sa masa. Sa pangkalahatan, ang mga madalas kinukuhang mga rallyista ay mula sa mga sektor ng lipunan na may limitadong pinansyal na kakayahan. Kabilang dito ang mga mahihirap na manggagawa sa probinsya, mga estudyante mula sa mga universidad at kolehiyo, mga manggagawa sa impormal na sektor, tsuper, vendor at minsan ay mga miyembro ng simbahan o relihiyosong grupo. Ang mga taong ito ay madalas pinapangako ng maliit na halaga ng pera, libreng pagkain o libreng transportasyon upang dumalo sa mga rally. Ang hakot o pagdadala ng mga tao mula sa ibang bayan ay isa ring bahagi ng sistemang ito, kung saan may mga individual o grupo na may responsibilidad na mangalap ng mga tao kapalit ng pera. Hindi lamang pera ang nagiging insentibo, kundi minsan ay may kasamang pangako ng mas mataas na halaga sa mga partisipante na magpapakita sa entablado, gaya ng pagkanta o pagsayaw bilang bahagi ng programang pampubliko. Base sa mga ulat, ang karaniwang halaga na binabayaran sa isang rallyista ay nasa 300 hanggang 500 pesos. Isa sa pinakakilalang kaso ay ang rally sa General Trias, Cavite noong 2022, kung saan iniulat na binayaran ng bawat tao ng 500 pesos upang dumalo. Sa rally na iyon, tinatayang mayroong 47,000 katawang lumahok, kaya naman lumaki ang pondo na inilaan para sa pagbabayad ng mga kalahok. Mayroon ding mga ulat na nagbibigay ng mas mataas na halaga mula 1,000 hanggang 5,000 pesos, lalo na para sa mga may partisipasyon sa programa ng rally, tulad ng tagapagpasaya o mga tagapagsalita. Bagamat hindi ito laging napapatunayan, ang mga ganitong balita ay patuloy na lumilitaw bilang bahagi ng pampulitikang diskurso sa bansa. Ang isyong ito ay may direktang kaugnayan sa mas malawak na problema ng katiwalian sa Pilipinas. Ang Trillion Peso March na ginanap bilang pagtutol sa mga anomalya sa flood control projects na inaabot na ng mahigit 1 trillion pesos ay isang makabuluhang halimbawa ng panawagang pagbabago. Sa kabila ng moral na layunin ng nasabing rally na may suporta ng iba't ibang simbahan, grupo ng kabataan at mga samahang sibiko, nananatiling bukas ang posibilidad na sa likod ng mga ganitong pagtitipon ay may mga grupo o individual na gumagamit ng pera upang mapalaki ang bilang ng mga rallyista at sa gayon ay mapaganda ang imahe ng suporta. Bagamat walang opisyal na ebidensya na may pagbabayad sa mga kalahok sa Trillion Peso March, hindi may kakailan na nagiging bahagi ito ng isang mas malawak na kultura ng pagbili ng suporta sa larangan ng politika. Ang ganitong sistema ng pagbabayad ay may negatibong epekto sa demokrasya at sa tiwala ng publiko sa mga institusyon. Kapag nalaman ng mga mamamayan na may mga rally na hindi kusang loob kundi dahil sa pera, bumababa ang kredibilidad ng mga kilusan at ng mga layunin nito. Nagdudulot ito ng polarisasyon kung saan ginagamit ng mga kalaban ng mga rally ang isyu ng pagbabayad upang questionin ang intensyon ng mga nag-oorganisa at sumusuporta. Bukod dito, ang pagbili ng suporta ay nagiging manipulative, ginagamit ang kahirapan ng mga tao para sa pansariling kapakinabangan ng iilan. Ang halaga ng pera na dapat sana ay ginugugol para sa mga proyekto na tunay na makakatulong sa mamamayan ay napupunta sa ganitong mga usapin na hindi nakakatulong sa paglutas ng tunay na problema.
Sa huli, ang pagbabayad sa mga tao upang dumulo sa rally ay hindi lamang simpleng issue ng pera at tao. Ito ay sumasalamin sa mas malalim na mga suliranin sa sistema ng politika, sa kawalan ng transparency at sa manipulatibong paggamit ng kapangyarihan. Sa Pilipinas, matagal ng issue ang paggamit ng pera upang kumbinsihin ang mga tao na dumalo sa mga rally o kilos protesta. Sa likod nito, madalas na napapabilang ang mga sektor ng mahihirap, kabataan, mga manggagawa sa impormal na sektor at minsan mga estudyante na karaniwang limitado ang pagkakataon at kakayahang kumita. Silang madalas na tinatarget bilang mga rallyista dahil madali silang maapektuhan ng mga insentibo tulad ng maliit na halaga ng pera, libreng pagkain o libreng sakay. Karaniwang halagang ibinabayad sa bawat rallyista ay nasa 300 hanggang 500 pesos lamang, ngunit may pagkakataon ding mas mataas lalo na sa mga papel sa entablado. Sa kabilang banda, may mga ulat at testimonya na nagpapakita ng papel ng New People's Army o NPA bilang organisasyon na madalas na nasa likod ng ilang kilos protesta at rally sa bansa. Kilala ang NPA bilang armadong grupo na may layuning ipagbawal ang kasalukuyang pamahalaan at palitan ito ng komunismo. Sa kanilang taktika, ginagamit nila ang mga rally hindi lamang para ipahayag ang kanilang mga panawagan kundi bilang paraan ng pag-recruit at pangangalap ng pondo. Isang halimbawa ng malaking rally na may kinalaman sa issue ng katiwalian ay ang trilyon peso march na naglalayong ilantad ang anomalya sa flood control projects na umaabot sa trilyong piso. Bagamat opisyal na ito ay isang malawakang pagtutol laban sa ang sistemang ito ng pagbili ng suporta at paggamit ng mga mahihirap na tao bilang mga rallyista ay nagdudulot ng matinding problema sa demokrasya. Sa huli, ang usapin ng pagbabayad sa mga rallyista at ang posibleng ugnayan nito sa NPA ay isang hamon sa ating demokratikong proseso. Kinakailangan ng masusing pag-aaral, transparency at pagtiyak na ang mga kilos protesta ay tunay na kusang loob at hindi ginagamit bilang kasangkapan ng anumang grupong may pansariling agenda upang mapanatili ang integridad ng pakikilahok ng mamamayan sa paghubog ng kinabukasan ng bansa. Maraming sikat na personalidad ang lumuhok sa trilyon peso march sa kanilang presensya na ipakita ang malawak na suporta mula sa iba't ibang sektor ng lipunan mula sa mga artista, aktivista hanggang sa mga lider ng simbahan at akademya. Hindi lamang bilang mga tagapagsalita o kalahok kundi bilang mga simbolo ng pakikiisa sa laban para sa hustisya. Ginagamit ng mga kilalang tao ang kanilang impluwensya upang maiparating ang mensahe ng protesta sa mas malawak na madla. Gayunpaman, ang presensya ng mga sikat na personalidad sa trilyon peso march ay nagbigay din ng hamon sa pampublikong diskurso. Bagamat totoo na marami sa kanila ang taus-pusong sumusuporta sa laban kontra katiwalian, nagkaroon din ng usap-usapan tungkol sa posibleng impluwensya ng mga grupong may iba pang interes sa likod ng kilos protesta. Sa kabila nito, nananatili ang mahalagang papel ng mga kilalang tao sa pagpapalaganap ng mga isyong panlipunan, lalo na sa paghimok ng mas maraming Pilipino na maging mulat at aktibo sa pagpapanatili ng katapatan at katarungan sa bansa.